Okay guys, we're here. St. Ignatius de Loyola. Time check 6:35 p.m. Time to get dressed. Ready. Bumawi kami ngayon. Aga namin sobra. 7:30 yung misa, 6:35 andito na kami. So last year nangyari, hinatid ko si Mrs. sa work, tapos may inayos yata ako sa kotse niya. Tapos for some reason nakalimutan ko na susunduin ko siya. Late na. So nangyari, nag-drive na lang ako papunta dito. Kami ni AJ. Tapos nag-Uber siya papunta dito. Asar siya. Nag-Uber siya papunta rito. Dito kami nagkita. Pero ngayon, this time, we're ready. Tapos nakapag-snacks na kami. Dumaan kami sa Burger King. Tinry namin yung Krabby Whopper. Yan. Okay guys, dito namin sa St. Ignatius de Loyola. 30 minutes pa bago mag-start. Marami. Kami lang naka-Filipina dito sa row namin. Pero okay lang. Minsan lang isuot. Then, ganito. Piniplex lang namin yung yung nabili ko sa Divisoria. Sabi na miss ko mukhang maikli nabili ko. Maikli. Papamana ka agad kay AJ ito eh. Flex lang namin yung bili ko yata dito 1.3 lang. At pala one size big or long. Dapat yung long. Matangkad kasi ako. Parang maikli sa sleeve. Ano pwede na. Nakikinig ako sa iyo, mga salita. Hallelujah, 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 Hallelujah. Ikain mo, nakikinig ako sa iyo, mga salita. Hallelujah, Hallelujah.
here. Ngayon, ay magbigaya. Ay, Merry Christmas, kalahati. Ang pag-ibig at pagmamahal, araw-araw ay manilipas lagi. Ang sakit mo ng pagkalikot, hihingin mo lalo. Sakaling mapiperdis. Hi guys, after the mass dinner, Filipino dinner, pancit, egg roll, veggies, and dessert. Hello guys, today is the 16, December 16. Start ng Simbang Gabi. So, Simbang Gabi dito sa sa Spring, Texas. Okay, nakaano kami, national costume, barong. Ernie Barong. Show them your barong. Okay, ito yung bagong barong na binili ko sa Divisoria, no? Sa minimis ko, parang maliit. Hindi ka actually maikli. Siguro dahil matangkad ako. Dapat long. Pero mura lang to eh. 1.3 lang yata bili ko. Anyway, may nakabarong sa harap ko kanina eh. Sabi ko, miss ko, parehas ba kami ng barong na yung barong niya see-through talaga? As in, kita mo yung panloob niya. Sa akin parang hindi naman. Naalala ko yung kinwento sa akin. Sinabi ni Doc Lawrence na kaya daw ganito ang damit natin, barong, gawa sa pinya para see-through. And to verify it, chinek ko nga sa internet, sabi, mandated talaga ng ating colonizer. So parang na bad trip ako dun eh, no? Proud ka pa naman magsuot ng barong, tapos eto pala simbolo ng ating pagiging alipin sa mga sa mga Espanggol. Pero syempre, nag-evolve na, no? Nag-evolve na rin yung panahon, nag-evolve na rin yung barong to the point na itong barong ko pala may liner. So hindi siya see-through. Hindi see-through, hindi katulad yung ibang barong na nakita ko dati na see-through, baka tang-utong mo pag wala ka panloob. Pero to may liner, oh, ganda. Hindi, tinanong ko nga yung miss ko kung kita ba yung nasa bewang ko. Hindi naman. Sa kita. Shout out kay shout out sa 4 Boys Customs. Tanggalin natin yung hirap tanggalin isang kamay eh. Oh, shout out 4 Boys Custom, no? Ginamit ko pang simbang gabi yung binigay mo sa akin. 4 Boys Customs. Oh. And parang a few days ago, nag-send ng message sa akin si S. Reliance na tinatarget na naman daw yung mga Asians, no? Being a minority sa ibang bansa, minority tayo. O yan, no? Ang GX4. Ang GX4, tinatarget na minority tayo. So, syempre, know the laws kung nasaan kayo, di ba? Dapat alam niyo yung batas. Ignorance of the law. Kami yung last, eh. Second to the last. Know the laws, no? Ignorance of the law excuses no one. Ano ibig sabihin nun? Hindi ko pwede sabihin hindi ko alam yung batas. Okay? So, sa Pilipinas, hindi allowed yung may mga PTC na magdala ng bakal. Hindi na yata applicable ang bakal kasi may polymer na Hindi allowed magdala sa loob ng simbahan. So, nagsimba kami. Ayan, dala tayo. Hindi ko napapakita yung isa. Okay? What I'm trying to say is sundin nyo kung ano yung batas kung nasaan kayo. Okay? I'm not advocating anything na suwayin ang batas, lumabag sa batas. Ang problema ko yung mga gun owner na nag-agree sa batas. I mean, yung batas na yan, yeah, it is the law, kailangan mo sundutin, pero it doesn't mean na maging advocate ka niyan. Ano ibig sabihin? Sa panahon ngayon,
'Di ba? Sa panahon ngayon na inaatak ang ating faith, no? Yung pagiging Christian mo, reason na para saktan ka nila o gawan ka ng masama. Tapos pagka papasok ka ng simbahan, hindi ka magkikerry. Bakit? Hindi ko maano very tawag dito, very unreasonable and illogical. Dito ako mag-vlog. Unreasonable and illogical yung na yon, yung batas na yon, or requirement for PTC. Para bang nasa isip mo na pag sa simbahan hindi makakapasok yung mga masasamang tao, no? Parang may force field, no? Kaya yung iba kinikriticize din yung yung faith natin. Naniniwala kayo sa fairy tale. It's a fairy tale na sa tingin mo hindi makakapasok, may force field na hindi ako makapasok simbahan. Hindi totoo yun, no? They can come and go, and kaya nila tayong gawan ng masama, no? Kaya dapat lagi kang handa. Pero ulitin ko, depende kung nasang lugar, no? Doon ka magkikere. Kaya nga nakikere ako palagi. Kasi aside from allowed dito sa batas kung nasaan ako, syempre yung logical na paniniwala na anytime pwedeng umatake ang masasamang tao. Ang kasamaan, syempre gagawin nila yung bad deeds nila sa mga mabubuting tao doon sa mga hindi mo ina-expect na lugar. And ang masama dyan, ang ko dyan, yung mismong gun owner na nag-agree, ba't ka magdadala dyan? Simbahan yan. So anong kinalaman nun? Anong kinalaman? Yung ate ko ganyan magsisimba kami. Kita niya nagsukbit ako bago kami umalis. Ba't ka magdadala ng baril? Sabi ko, bakit hindi? Magsisimba ka So pag magsisimba, yung masamang tao magsisimba rin ba? The fact is, kaya nga tinawag na masamang tao yan Hindi yan nagsisimba, hindi yan naniniwala sa Diyos. Diba? Hindi yan naniniwala. So hindi yan hindi katulad mo. Ikaw naniniwala ka na Kaya sabi niya sa akin, basta ako positive thinking lang na wala daw mangyayari sa kanya. Ganun. So yung mga naging biktima, hindi sila positive thinker. Hindi siya makasagot. No? Saka sabi ko sa kanya, paano pag kailangan natin? Uuwi pa ako? Hindi na nakasagot, di ba? So, it's better to have it and not need it. Kung hindi kailangan, so be it. By the way, sabi ko nga, hindi halata sa barong. Doc Lawrence. Siguro yung liner, yung inner liner. No? Okay. Asan ako? Ayan, ito. Tapos na kumain, nag-alis na. Mga Pinoy, pas-pas na makakain, maalis agad Yan bigla na ubos yung tao kanina, punong-puno yun Punong-puno. Anyway, so yung nangyari sa Australia, may latest development na yung mag-ama pala nag-stop over pa sa Pilipinas. So, evil people are everywhere. And wala silang marker. Wala yan mga peklat sa mukha, wala. Nakakasalamuha mo yan, hindi mo alam. No? Hindi natin alam, hindi nila alam kung kailan sila aatake. That's the essence of being prepared. Hindi mo nga alam Hindi mo alam kung pati yung mga, alam ko, may mga politiko dati na inambush sa simbahan No? Or pagkasimba saka anyway. Kasi nga, hindi nila in-expect. Pero for you to think na ikaw, na may gun owner ka, na iisipin mo na hindi ka nagagawa ng masama dahil nasimbahan ka, napaka-naive naman, napakatanga mo naman. No? Napakatanga mo naman to think na yung mga masamang tao, they don't play by the rules. Wala silang rules. Wala silang morality, walang ethics, wala. Kaya nga masama Kaya nga criminal It doesn't apply to them, yung mga batas. Wala yan. No? Anyway. So, ayan, usapang barong. Okay naman yung fit ng barong ko. Yun lang, yung length lang. Mas mahaba.
Parang XL lang to eh. Kasya pa ako sa XL Philippine size no? Siguro dapat nag double XL ako kasi masyado parang magiging maluwag naman kasi. Anyway, so ayan. Shoutout ulit sa 4 Boys Custom. Nakarating sa simbang gabi dito sa Houston, Texas. Okay, yung product mo. Napakabait niyan. Tawag dito. And shoutout kay Paul ng Pistolerong Pinoy. Panay-panay yung gawa niya ng educational videos. Siguro mamaya pag-uwi ko pag may time pa ako gagawa ko ng reaction. Meron akong input doon sa sa isa niyang video, no? So, kita kits.